Matapos manirahan ng elemental spirit na si Ifrit sa katawan ni Shizo, isang halimaw ang biglang dumating at nais nitong agawin ang pagiging Demon Lord mula kay Leon. Nakita ni Leon na isa itong pagkakataon para sa kanyang bagong alagad, kaya naman inutusan niya si Ifrit mula sa katawan ni Shizo na sunugin at gawing abo ang kawawang ibong tao. Sa huli ay nalaman ni Leon ang pangalan ni Shizo at doon na niya ito sinimulang kupkupin. Lumipas ang panahon at nakilala ni Shizo ang kanyang kauna-unahang kaibigan mula sa mundong iyon, pati na ang alaga nito na binigyan niya din ng pangalan. Ngunit nang dalhin nila ang alaga sa palasyo ay naging agresibo ito nang makita nito si Leon. Dahil banta ito kay Leon ay muling kinontrol ni Ifrit ang katawan ni Shizo at sinunog ang babae pati na ang alaga nito na nagdulot ng matinding trauma at lungkot kay Shizo dahil sa pagkawala ng kanyang mga kaibigan. Nang bumalik ang kwento sa kasalukuyan, muling naramdaman ni Shizo ang matinding sakit na dulot ng aura ni Ifrit. Kaya naman agad siyang bumangon at nagsimulang magpaalam na kay Rimuro dahil baka makagulo lamang siya sa nayon. Sinabi niya rin na kailangan pa niyang hanapin ang lalaking tumawag sa kanya sa mundong iyon, kaya naman hindi na nagtanong pa si Rimuro at sinabihan na lamang na palagi itong welcome sa kanilang nayon. Lubos ang pasasalamat ni Shizo kay Rimuro at labis itong nagagalak na makilala siya. Ngunit ng oras na ng pag-alis ni Shizo kasabay ng tatlong adventurer, doon ay muling kinontrol ni Ifrit ang kanyang katawan kasabay ng biglaang pagkulimlim ng buong kalangitan habang ito ay nagpakawala ng malakas na apoy. Nang makita ng mga adventurer na pinalilibutan si Shizo ng malakas na apoy, doon nila napagtanto na si Shizo at si Shizo Izawa ay iisang tao lamang, kung saan ito ang legendary hero ng guild 50 taon na ang nakakaraan na kilala bilang The Conqueror of Flames. Matapos utusan ni Rimuro ang mag-ama na ilikas na ang mga taga-nayon, doon na tuluyang kinuha ni Ifrit ang katawan ni Shizo at naglabas ito ng isang malakas na shockwave. Tinawag din ito ang kanyang mga alagad na Flying Salamander, kung saan sinunog ng mga ito ang mga bahay sa nayon. Dahil doon ay sinabihan na rin ni Rimuro ang mga adventurer na lumikas, ngunit iginiit ng mga ito na hindi sila aatras at nais nilang iligtas si Shizo. Nang sumugod na ang mga salamander ay tinawag na ni Rimuro si Rangan na nagtatago sa kanyang anino upang mabilis niyang maiwasan ang mga pag-atake ng mga ito. Gumanti si Rimuro gamit ang water blade ngunit wala itong epekto, kaya sinubukan niyang itanong sa Great Sage kung maaari ba niyang tirahin ito gamit ang lahat ng tubig sa kanyang katawan. Sinabi ng Great Sage na magiging epektibo ito, ngunit magdudulot naman ito ng isang malakas na pagsabog na ayaw namang mangyari ni Rimuro. Ngunit nang makita niya na epektibo ang Icicle Lance ni Eren sa mga salamander, sinagot siya ng Great Sage na epektibo ang mga magic attacks laban sa mga elemental spirits. Dahil doon ay hiniling niya kay Eren na gamitin sa kanya ang atake nito, kung saan ang gawin nga ito ng babae ay nilamon niya ang atake gamit ang kanyang predator skill. Kaya matapos itong pag-aralan ng Great Sage ay mas pinahusay pa ito ni Rimuro, kung saan pinatalo niya si Ranga at lumikha siya ng mas malakas na teknik na tumusok sa mga halimaw at tinawag niya itong Icicle Shotgun. Subalit may isa pa palang natira at pinasabog nito ang sarili sa harap ng mga adventurer na labis na mga itong ikinasugat. Dahil doon ay inutusan ni Rimuro si Ranga na dalhin ang mga ito sa ligtas na lugar upang hindi na rin siya magpigil ng kanyang lakas na harapin si Ifrit. Lumikha si Ifrit ng mga clone nito at sinimulang palibutan si Rimuro, ngunit gamit ang kanyang Icicle Shotgun ay mabilis niya lang ang mga itong tinalo. Gayunpaman ay gumamit si Ifrit ng isang mahika upang lumikha naman ng isang malaking apoy at ikulong si Rimuro sa loob nito na labis na ipinag-alala ng kanyang mga tagasunod. Sa loob ay nagsimulang magsisigaw si Rimuro ngunit napansin niya na tila walang epekto sa kanya ang apoy, kaya naman pinaalalahanan siya ng Great Sage na mayroon siyang thermal resistance na nagbibigay sa kanya ng immunity mula sa init ng apoy. Sinamantala ito ni Rimuro at tinalyan niya ang papaalis na sanang kalaban at pagkatapos ay lumabas sa apoy na parang wala lang. Sinubukan pa siyang silaban ni Ifrit ngunit wala talaga itong epekto, kaya naman bilang panapos ay nilamon niya ito gamit ang kanyang predator skill. Habang nasa loob ng tiyan ni Rimuro si Ifrit, doon ay biglang may tumawa at sinabihan ng Fire Spirit na wala pala itong binatbat sa kaibigan niyang si Rimuro. Doon ay nagpakita si Veldora at sinabing siya naman ang makakaharap ni Ifrit sa walang hangganang tiyan ni Rimuro. Matapos ang nangyaring laban ay agad na ring sinimulan ang pagsasaayos muli ng village, habang si Shizo naman ay nagawang mailigtas ni Rimuro ngunit labis itong nagdadalamhati matapos nitong muntik nang mapatay ang lahat. Upang maibsan ang kanyang nararamdaman ay nagpasya siyang ibahagi ang kanyang buhay kay Rimuro na maingat namang nakinig sa kanyang kwento.
Ikinwento niya kung paano isang araw, ang kanyang amo na si Leon ay inabandona ang kastilyo dahil sa nangyaring isang laban at siya ang naiwan upang magsilbing tagapagbantay nito. Ngunit noong araw din iyon ay doon niya nakilala ang tinatawag na hero, kung saan agad niyang napagtanto na wala siyang laban rito. Inakala niya noong una ay papatayin na siya nito, ngunit ikinagulat niya na naging mabait sa kanya ang hero at nagpa siya itong siya ay kupkupin. Bilang patunay ng kabaitan ng hero ay ito rin ang nagbigay sa kanya ng anti-magic mask na dating pag-aari nito, kung saan sa tulong nito ay nagawa niyang mapigilan nag-impluwensya ng fire spirit. Higit pa roon ay tinuruan din siya ng hero ng iba't ibang mahika, at kalaunan ay natutunan niyang gamitin ang kapangyarihan ni Ifrit bilang sarili niyang lakas. Ngunit isang araw sa hindi malaman na dahilan, bigla na lamang umalis ang hero at siya ay iniwan, na may huling mga salita na sila ay marahil magkikita pang muli. Gayunpaman ay nagpatuloy siyang magpalakas at tumulong sa mga nangangailangan, at kalaunan ay doon siya nakilala bilang The Conqueror of Flames. Lumipas ang ilang dekada at bagamat siya ay mukhang bata kumpara sa kanyang edad, nagsisimula muling makaapekto sa kanya ng malaki ang aura ni Ifrit at nawawala na siya ng kontrol rito. Kaya nagpa siya na siyang magretiro sa pagiging isang adventurer at maging ganap na isang guro sa kaharian ng Ingrasya, kung saan doon ay tinanggap niya ang iba pang mga batang tinawag rin sa ibang mundo upang turuan ang mga ito. Sa katunayan ng isa sa kanyang mga naging estudyante ay naging Grandmaster pa ng Freedom Association na ikinamangha ni Rimuro. Bagamat napapanatili ng kapangyarihan ni Ifrit ang kanyang batang itsura ay hindi na rin kayang pigilan ito ng kanyang tumatandang katawan, kaya naman nagpa siya siyang hanapin si Leon upang sagutin ang kanyang mga katanungan. Dahil nararamdaman na ni Shizo na malapit nang magtapos ang kanyang buhay, hiniling niya kay Rimuro na kung maaari ay kainin siya nito dahil ayaw niyang ma-absorb siya ng mundong ito, kaya naman nais niyang magpahinga sa lugar kung saan siya magiging ligtas. Nang tanggapin ni Rimuro ang kanyang kahilingan, nakiusap din siya na hanapin nito si Leon upang sabihin na kilalanin ang kanyang pag-iral at tulungan din niya ang mga bata na makabalik sa kanilang mundo. Matapos mangako ni Rimuro na gagawin niya ang mga huling salita ni Shizo, doon ay tuluyan nang namaalam sa kanya si Shizo at nailantad ang tunay nitong edad. Nang dinggin na ni Rimuro ang isa sa mga kahilingan ni Shizo, ipinakita naman na muling nakapiling ni Shizo ang kanyang ina at ang kanyang mahaba at masakit na buhay ay nagtapos ng mapayapa. Matapos kainin ni Rimuro ang katawan ni Shizo ay biglang pumasok ang mga adventurer at si Rigurd upang tignan ang kalagayan nito, ngunit labis nilang ikinagulat nang makitang nagaya ni Rimuro ang batang anyo ni Shizo. Matapos ipaliwanag ang mga nangyari, bumalik si Rimuro sa pagiging slime at humingi siya ng paumanhin sa mga adventurer dahil sa tahimik at pribadong pamamaalam ng kanilang kaibigan. Kinabukasan, bago umalis ang tatlong adventurer ay hiniling nila kay Rimuro na kung maaari ay bumalik siya sa pagiging anyo ni Shizo. Nang gawin nga ito ni Rimuro, nagpasalamat ang tatlo sa lahat ng kabutihang ginawa sa kanila ni Shizo, at pagkatapos ay nagpaalam din sa kanilang kaibigan sa huling pagkakataon. Matapos yun ay binigyan ni Rimuro ang tatlo ng mga armor bilang regalo, kung saan labis silang nagpapasalamat sa paggawa ng mga ito para sa kanila, kaya naman umalis sila na may mga ngiti sa labi. Samantala, isang orc ang naglalakbay sa disyerto ang hindi na nakayanan ng sobrang kagutuman at kapaguran. Sa sandaling iyon ay may lumapit sa kanyang isang lalaking nakamaskara na nagpakilalang Gelmud na nag-alok sa kanya ng pagkain at isang pangalan. Dahil desperadong mabuhay ay pumayag ang orc at pinangalanan siya nitong Geld, habang bilang kapalit ay binigyan siya nito ng pagkain. Sa paglipas ng mga araw ay patuloy ang pag-unlad ng Goblin Village, kung saan sa pamumuno ng mga dwarves ay nakakagawa sila ng mga bagong istruktura at mga kagamitan, habang ang mga Goblin Lord sa ilalim ni Rigurd ay gumagawa naman ng sistema upang mapamahalaan ng maayos ang nayon. Dahil doon ay hindi na kailangan pang magbigay ng utos ni Rimuro, kaya naman nagkaroon siya ng pagkakataon na pagtuunan ng pansin ang ibang bagay. Bilang panimula ay inayos niya ang maskara ni Shizo, at pagkatapos ay muli siyang nag-transform sa pagiging tao at nakumpirma na gumagana ang mga pandaman nito tulad ng isang normal na tao. Dahil naman nakuha niya ang mga skill ni Ifrit noong kainin niya ito gamit ang kanyang Predator skill, gumawa siya ng kanyang clone at napagtanto na kamukha nga talaga siya ng batang Shizo. Gayunpaman ay agad din siyang nadismaya nang mapansin niyang nawawala ang kanyang pagkalalaki, ngunit naalala niya na isinilang nga pala siyang slime at ang mga slime ay walang kasarian. Kaya naman nagutos na lamang siya kay Rigurd na maghanda ng isang handaan dahil mayroon na daw siyang panlasa ng isang tao. Hiniling niya rin sa grupo ni Rigurd na manghuli ng masarap na pagkain habang pinasama niya si Ranga upang maging ligtas ang mga ito mula sa biglaang pagdami ng mga magical beasts sa kagubatan.
Pagkatapos ay muli siyang bumisita sa kuweba kung saan dating nakakulong si Veldora, at doon ay sinuri niya ang unique skill na nakuha niya mula kay Shizo na tinatawag na Degenerate. Ito ang nagbibigay sa kanya ng kakayahang pag-isahin at paghiwalayin ng mga skill upang makalikha ng bago, tulad na lamang ng Black Flame na isang mapanirang uri ng apoy. Doon ay natuklasan din niya na ang pagsusuot ng maskara ni Shizo ay nakakapagtago ng kanyang aura, kaya naman nagmumukha siya na isang ordinaryong tao kapag suot ito. Subalit bago pa siya magpatuloy ay bigla siyang nakatanggap ng emergency message mula kay Ranga, kung saan nang makarating siya sa lugar ay nadatnan niya na lamang na bumagsak na si Gobda pati na ang ilang goblin, habang tanging si Ranga at si Rigger na lang ang nakikipaglaban. Agad niyang pina-address sina Ranga at si Rigger, kung saan nalaman niya mula sa mga ito na pinatulog pala ang iba nilang kasamahan gamit ang mahika ng kulay pink ang buhok na ogre. Habang nagulat si Rimuro dahil ibang-iba ang itsura ng mga ito sa mga ogre na alam niya, napansin din niya na tila walang balak patayin ng mga ito ang kanyang mga kasamahan dahil pinatulog lamang sila. Sinubukan daanin ni Rimuro ang sitwasyon sa mapayapang usapan, ngunit tumangging makinig ang leader ng mga ogre at pinaghihinalaan nilang si Rimuro ang pinuno ng mga orc na pumatay sa kanilang mga kasamahan. Habang itinuturo nilang bilang ebidensya ang maskarang suot ng bida, tumanggi na rin ang mga itong makinig sa kahit anong paliwanag ni Rimuro. Pagsugod ng leader ay agad na nawala si Rimuro, kung saan pinatulog muna niya ang mas malaki nitong kasamahan. Pagkatapos ay ginapos niya ang babaeng ogre gamit ang kanyang makapal na sinulid, habang sinalag naman niya ang espada ng isang ogre gamit ang body armor at pinatulog gamit ang isang suntok. Agad na natukoy ng matandang ogre na nagmula ang mga skill ni Rimuro sa mga malalakas na halimaw, kaya naman agad na napagtanto ni Rimuro na may matalas itong pag-iisip. Muling kinausap ni Rimuro ang mga ito ngunit sadyang matigas ang leader at ayaw makinig. Habang nagtatalo silang dalawa ay sinamantala ito ng matanda at nagawang putulin ang braso ni Rimuro, kung saan sinabi pa nito na hindi na siya sasablay at ulo na ng bida ang kasunod. Gayunpaman, muling pinulot ni Rimuro ang kanyang braso at ipinakita ang kanyang ultra speed regeneration na siyang ikinagulat ng mga ito. Dahil doon ay naglunsad ang leader ng isang apoy patungo kay Rimuro, ngunit hindi pa rin siya makapaniwala na pati ito ay walang talab sa bida. Nagpasya na si Rimuro na tanggalin ang kanyang maskara at ipakita sa mga ito ang kanyang tunay na lakas, kung saan nagulat rito ang mga ogre lalo na ang babae dahil daw ang laki ng apoy ay sumasalamin kung gaano kalakas si Rimuro. Bagamat sinubukan pang gamitin ni Rimuro ang kanyang Black Lightning sa isang bato upang sumuko ang mga ogre, tumanggi pa ring umatras ang leader dahil sa kanyang pagnanais na ipaghiganti ang kanyang mga namatay na kasamahan. Sa sandaling iyon ay pinigilan na ng babae ang kanyang kapatid at ipinaliwanag na hindi si Rimuro ang kanilang kalaban dahil sa lakas ni Rimuro ay kaya nitong wasakin ang kanilang nayon na hindi na kinakailangan pa ng tulong ng mga orc, hindi tulad ng hinahanap nilang Mojin. Nang kumalma na ang lahat ay itinago na ni Rimuro ang kanyang kapangyarihan at ipinakita sa mga ogre ang kanyang tunay na anyong slime na ikinagulat naman ng mga ito. Nang suriin din nila ang maskara ni Rimuro ay napagtanto nila na ito ay nakakapagtago ng aura ng gumagamit habang ang maskara ng Mojin na umatake sa kanilang village ay hindi. Dahil doon ay humingi ng paumanhin ng leader ng mga ogre kay Rimuro, ngunit sinabi ng bida na kalimutan na nila ang nangyari at inimbitahan ang mga ito sa kanilang village upang doon sila mag-usap. Napagtanto ng mga ogre na isang mabait na nilalang si Rimuro, kaya naman tinanggap nila ang paanyaya nito na pumunta sa nayon upang pagsaluhan ng isang handaan. At dito muna nagtatapos ang ating recap. Like and share naman dyan, at maraming salamat sa palaging panonood.